Good evening. Welcome na naman sa ating panibagong usapan guys ngayong gabi, araw na Huwebes. Sana naman ay nasa mabuting kalagayan ng lahat nating mga kababayan ngayong araw na ito, ngayong oras na ito. At kahit ano man ang sitwasyon sa ating pamumuhay, patuloy na nararanasan yung kahirapan, pero tuloy po ang laban, no? Huwag tayong susukot, basta maging matino lang tayo at hindi ito ang rason para gumawa ng anumang kasamaan kasi lahat na ito ay temporaryo lamang, no? Aanhin ba natin yung dami ng pera, ari-arian, ngunit tayo naman pagdating ng panahon pinaghahanap ng batas, lalong-lalo na yung mga kagaya nito mga pangyayari ngayon. Okay, so sa mga di pa nakapag-subscribe, sa mga baguhan pa lang nating mga kababayan at ngayon nyo lang ito napanood ang ating channel, sana naman kunting pabor lamang at kunting pindot lang ng subscription or subscribe button at lalong-lalo na yung notification bell na yan. Importante po yan para mag-update po tayo sa ating susunod na mga video. Okay, so maraming salamat. Ngayong araw guys, napakagandang balita ito. Akala ko hindi pa madadala ngayong araw itong si Bamban Disbis Bamban Mayor Alice Guo na kung saan ay nahuli nung nakaraang araw, kahapon ng madaling araw, gabi ng Martes, nahuli doon sa Indonesian authorities at naging isang bagay na kung saan ay pinapasalamatan ng ating pamahalaan dahil matagal na pala itong nakaalis, month of July, wala na pala itong si Alice Guo sa Pilipinas at salungat doon sa ating nalalaman at walang alam ng mga departamentong lalong-lalo na yung Bureau of Immigration. Hindi natutuwa dito si DOJ Secretary Rimulya nung walang itong mga pangyayari ito guys. Kaya isang good news, isang magandang balita, halos sumunod ba naman itong si Kibuloy hanggang ngayon, di pa nagpapakita pero meron ng kondisyon na ibinibigay sa pamahalaan na magpapakita lamang ito basta masunod yung kanyang kagustuhan, yung kanyang kondisyon. Okay? Halata ba na ito ay mukhang gusto ng sumuko? No? But anyways, tayo ay magpapatuloy muna dito sa usapin na kung saan patungkol naman itong si Alice Guo. Kasi yung kanyang kapatid, yung una nang nahuli, si Sheila Guo at yung si Cassandra Ong, at humarap na yon sa investigasyon ukol doon sa kanilang nalalaman sa Pugo na kung saan pati sila ay inimbestigahan. Ito ngayon, nahuli rin sa wakas at ating aasahan na pagkatapos nito magkakaroon na ng linaw ang lahat guys. So, napagalaman natin na kanina mga alas 6 ata, yung schedule para umalis, pumunta mismo, sumundo mismo si DILG Secretary Binhur Abalos at saka si PNP Chief Marbel doon kay Guo at saka yung iba pa na sumama para ay madala dito sa Pilipinas, pasiguro madala dito sa Pilipinas itong si Alice Guo guys mula sa Indonesian, mula sa Indonesia dahil turnover na ng Indonesian government authorities si Guo at ito yung inaantabayanan ng lahat ngayon, at ito update, napanood natin yung report ng Teleradyo Serbisyo, isa sa mapagkakatiwalaan natin na network na kung saan ay nagbibigay ng tamang impormasyon. Nagkaroon sila ng opportunity na ma-interview mula doon sa Indonesia si DILG Secretary Binhur Abalos ukol nitong pagpapauwi na, pagsundo nila kay Dismiss Bamban Mayor Alice Guo. Mula po sa Jakarta. Sec. Benhur, magandang hapon po. Tony Casey po ito. Yes, sir. Tony at First Casey at sa mga nanonood nakikinig, magandang hapon po. Magandang hapon po. Nasa aeroplano na po ba kayo, Sec? Nakasakay na kayo? Hindi pa pinoprocess pa kasi mga papeles sa immigration lines. So we have to wait siguro mga isang dalawang oras pa. Sir,
Secretary Abalos, nung una niyo pong nakita at tinurn over na nga itong si Alice Paul sa inyo, ano yung mga unang katagang binitawan niyo sa kanya? Ano yung unang mga salitang binitawan niya po sa inyo? Well, ang unang katagal sinabi ko bakit ka nagsago? Anong nangyari sa'yo? No? At siya naman ang sinabi niya, natakot daw siya. No, yun naman ang sinabi niya. Saan siya natakot? Ano? Saan po siya natakot, sir? May mga sinabi siyang mga bagay-bagay na siguro may mga masasamang tao o paano about your security. Alam ka ba? Talagang matakot siya. No? Yun nga yung sinasabi natin nung umpisa pa lang. Na kung ito man ay talagang organisado na operasyon, kung sakali man mapapatunayan na siya ay sangkot nitong illegal pugo na ito guys, na niread ng ating kapulisan, ng ating otoridad, hindi basta-basta ang operation ito. Diba? Narinig naman natin sa investigasyon ng kapulisan, ang investigasyon doon sa Senado. Hindi basta-basta ang operation ito. Ha? At saka, talagang mayroong punto na si Guo, Alice Guo guys, ay matakot para sa kanyang seguridad. Di ba? Hindi natin masisisi ang former mayor kung yan yung feelings niya, kung yan yung mararamdaman niya. Okay, sino ba naman di aabutin ng takot dyan? Hindi natin alam kung ano yung nasa isip at utak ng mga nasa likod pa nito. No? Kaya yung mga yan ngayon na talagang kahit ayaw man sabihin, pero halatang takot na rin yung mga nasa likod dito. Ha? Bukod dito kay Alice Guo. Si Alice Guo nga, takot na. Lalong-lalo na kung mayroon pa siyang isisiwalat, no? Mayroon pa siyang sasabihin kung sino pa yung mga nandyan sa likod ng operation na ito. Alam naman natin, hindi lang lahat, hindi lang Chinese, hindi lang ibang lahi. Mayroong nakabenepisyo malamang dito sa operation dito sa Pilipinas. Yang pugo na yan. Diba? Alam naman natin kung kailan pumasok yan dito. Diba? Tutuloy natin yung interview ng media, guys. Nung nadakit po ba siya? Mula pa. Go ahead. Yes, Casey. Go ahead, Secretary. Kaya sabi ko sa kanya, next time, huwag ka na umalis, basta nandiyan ka. Kung gano'n, may nasako na Senado ito. Pero ka ngayon, pagpapagdating niya kasi meron kami sinapang kaso sa DILG. May mga ganyan ka. You just face the music kung anong pipata sa'yo, harapin mo. Huwag ka dapat tumatakot, umano. Dahil sabi niya nga, nahirapan daw siyang tumaka, hindi daw siya uulit ng gano'n. Ay, sana naman hindi na siya. Wala namang next time na dapat. Wala nang next time. Di ba? Sino ba namang di mahihirapan dyan? Sa daming lugar na pupuntahan, nako, itong si Senator Risa Hontiveros, guys, na-trace yung lugar na kanyang pinupuntahan, di ba? 1 month after, kung di tayo nagkakamali, August 17, mga ganon. 1 month mula nung umalis dito si Alice Guo sa July, wala na pala dito, nalaman, hindi agad, kasi wala nang alam yung Bureau of Immigration, wala nang alam yung iba pang ahensya ng gobyerno na wala na pala dito. Kaya nagulat natin lahat, nagising sa katotohanan na wala na pala dito yung kanilang pinapasagot. Wala na pala dito yung kanilang pinapasagot kung saan naging dahilan na nag-issue na ng arrest order ang Senate dahil di na sumipot, di na nagpapakita itong si dismiss Mayor Alice Guo, hindi na gaya nung una na talagang nagpa-participate ito. Pero ang laging sinasabi ng kaniyang abogado ay dahil sa stress na ito at ano pa yung mga rason nila kahit hindi na nakadalo. Yun pala, umalis na. Di ba? At saka mabait naman yung kanyang kapatid na si Sheila Guo. Inamin kung paano sila nakaalis at nakapaglayas ng Pilipinas. Di ba? Noong isinalang na dyan sa Senado, dyan sa Kongreso para tanungin. Di ba? So, guys, sana naman, no? Kasi itong interview ng Teleradyo Serbisyo, siguro mag-iisang oras na. So, ano na ngayon? Malamang, no? Malamang ay papunta na. Sana naman ay maging maayos kasi ang napagalaman natin mula sa Villamor Air Base,
didiretso ito ng Campo Crame. No? Kala ko didiretso ito ng Bureau of Immigration. Iyon pala, siyempre, no, nagbibis tayo sa information na nakuha natin mula sa mga balita din. No? Ayun, didiretso ng Campo Crame para sa physical examination, no? Para sa kanyang no, physical and medical examination. Yan ay SOP naman yan kahit sino, 'di ba? Pagka ganoon ay talagang mayroong medical and physical examination na gagawin. Okay? At saka bago ito i-turn over doon sa Senado na kung saan na mayroon siyang arrest order. Dahil ito hindi siya nagpapakita noon mga ilang patawag sa kanya. Pero sana ito naman ngayon ay mabigyan din siya ng magandang siyempre alam naman natin na mga disiplinado naman yan, 'di ba? Yung ating Senate na yan sa Senado, alam naman natin na yung kanilang pagbibigay ng atensyon doon sa kahit sino, alam natin na mabibigyan ito ng magandang serbisyo din, no? Kasi paano ba naman magko-cooperate kung hindi maganda yung dapat ayusin din nila para ito ay makipag-cooperate. Sana naman ay makipag-cooperate ito at para sa investigasyon at para matunton at malaman nila yung mga impormasyon na kailangan talaga nilang makukuha dito. No? Dapat lang, no? Kasi kung sabihin na natakot itong si Alice Guo kaya umalis na bansa, guys, mas lalong nakakatakot kung alis siya ng alis, dito, protected siya. Sa tingin ko sa aking sariling opinion dito, mas lalong protektado siya dito habang nandito siya sa Senate, guys, habang inimbestigahan, habang gumugulong yung investigation. Walang makakagalaw niya dyan. Abay, damay-damay yan. Di ba? Kung di tayo nagkakamali, mas may karapatan at may pananagutan dito ang Senate kung sakali may mangyaring masama dyan kay Mayor Alice Guo, o dismiss Mayor Guo. Kaya mas protektado siya dyan. At dapat makipagtulungan siya. No? Malay natin, no? Maging siya. Di ba? Yung iba kasi, maging witness para mas mababa yung kung anumang sanksyon ay ibibigay. At ito, guys, depende na lang sa kanila, no? At abangan pa naman natin kung ano yung testimony or kung ano yung sasabihin ni Alice Guo pagdating dito sa Senado. Ngayong ang gabi, malamang at walang hadlang, ito ay makakarating na ng Senado or basta, yun yung muna, no? Diretsyo ng Campo Crame bago i-turn over doon sa Senate. Okay? So, salamat, no? Sa lahat na ating mga kababayan, ating mga kapatid na kung saan ay talagang nagtatanong, baka hindi na mahuli, baka wala na, no? Meron pa talagang maaasahan na batas dito, guys. Meron talagang maaasahan at meron pa talagang gumugulong at maganda pa yung justice system dito sa Pilipinas. Inabuso lang nung ilan. Kaya ngayon, titingnan natin kung ano yung mga karagdagang pangyayari, mga impormasyon na makuha natin pagkatapos nitong pagdating ni Alice Guo sa Pilipinas. Baka bukas makakakuha na tayo ng update ukol dito kasi ito ay bibigyan talaga ng panahon sa Senate, guys, at sa kung saan at ano pang departamento ng gobyerno mas action at mas madaliin nila ito kasi para naman matapos-tapos na, no, ang mga investigasyon. Napakaraming investigasyon na ginagawa ngayon ang Senado, ang Kongreso, napakarami, AJK, na pugo, drugs issue at kung ano-ano pa, guys, po talaga yan. Meron pang budget hearing na pinag-uusapan. Sana matatapos-tapos na lahat ito kasi baka kukulangin yung oras at panahon ng ating mga mambabatas, no? Pero sana naman ay sipag lang, no? Ay masisipag lang naman yung mga yan. Bukod lang sa ilan na alam nyo na. Okay, so maraming salamat po. Update tayo sa mga ilan pa na mga impormasyon ukol dito. Hanggang sa muli, ito po ang inyong kaibigan, ang Jim 5 TV. Again,
Wala tayong kinikilingan dito. Sa lahat nating opinion ay nandyan lang po tayo sa gitna. Kung ano yung mga pinag-uusapan natin. Ayan yung mga present situations na ating pinag-uusapan at i-share din. Maraming salamat guys. Hanggang sa muli, ito po ang Gym5 TV. Maraming salamat at mabuhay ang buong Pilipinas.